Nasa lalawigan po ng Leyte ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong doon sa mga nasalanta ng superbagyong Yolanda. Kapuntot ng ulan at hangin, yung pong tinatawag na storm surge sa lungsod ng Tacloban sa lalawigan ng Leyte. Umabot ng 15 talampakan ng laki ng mga alon. Bandang alas 7 kaninang umaga, tungayan natin ng aktwal na pagbayo ng super typhoon na yan sa ulat na ito kanina ni Jiggy Manikan. Tila ito na yung matamis mo ng bagyo dahil parang ang hangin dito ay para ka na sa loob ng washing machine. Talagang paikot-ikot sa nakalipas na 30 to 45 minutes. Pero itong malakas na hangin na ito ay nasa sa halos kanina pa madaling araw, mga alas 3, alas 4 ng madaling araw to bumabay malakas na hangin. Pero itong nararanasan natin na parang ipo-ipo dito, parang mga 30 to 45 minutes na. Sa katunayan, ito nga ang puno sa harapan namin, 3 puno ng ito, naputol na sa gitna. At itong isang parte ng pader ng hotel na tinutuluyan namin, nag-crack dahil sa malakas na hangin. So, wala kang makikita dito, no? Zero visibility, yung tawid lang ng paningin ko, parking area lang to, pero hindi mo makita yung mga sasakyan dito. At wala rin naman makapaglakas loob na lumabas dahil na sa mga nagliliparang piraso ng mga yero at mga sanga ng puno. Meron ditong sa tabi namin, maliit na parang waiting shed na gawa sa puro bakal. Ito nilipad na rin, ganong kalakas yung hangin dito at may kasama tong ulan at swerte kami kahit paano dahil matibay itong hotel na tinutuluyan namin. Bagamat yung ibang parte nito tumutulo na dahil yung tiles, yung roof tiles nito ay natuklap na nitong hangin. Pero na-imagine ko na lang yung pinsala nito dito sa mga kababayan natin na nakita natin yung mga ambahay yari sa pawid at talagang hindi ganong matibay sa lakas ng hangin na ito at sa baba ng hangin na ito na paikot-ikot, umiikot na hangin ay talagang sigurado na pinsala ang aabutin nila. Meron dito malaking puno sa harapan namin na natumba na rin Igan talagang super typhoon kumbaga. Ngayon lang ako nakapag-cover ng ganitong klaseng bagyo, ganitong klase kalakas. Yung Pablo na nakarang taon hindi pa ganito yung naranasan natin, pero ito talagang hindi ko na lang ma-imagine kung anong pinsala maaaring idulit ito dito sa mga kababayan natin na nasa sa low-lying areas pa sa mga sandaling ito. Yung alon dito, ang briefing ay nasa 15 metro yung maaaring storm surge, parang tidal wave kumbaga na tatama sa dalampasigan. Pero ngayon halos clear na rin natin matanaw dahil nga sa lakas ng ulan. Kanina yung dagat parang namumutik sa alon, sa lakas ng mga alon. Pero ngayon di pa natin masilip ulit dahil sa lakas ng ulan. At yung sitwasyon dito, lahat ay nagkukubli, walang lumalabas, walang nagtataka lumabas dahil dyan talagang literal na tatangayin yung mga tao dito sa sobrang lakas. Para siyang buga ng eroplano. Ganun siya kalakas. At pabugso-bugso, merong time na humihina, bubuelo lang, sobrang lakas, iikot yung hangin, para ka na sa loob ng washing machine. Yun ang itsura namin, yun ang sitwasyon namin dito kung saan kami nakapwesto. At wala nang kuryente dito, pinatay na yung kuryente, buti kahit pa paano may tubig. At yung aircon dito, igan sa kwarto namin, tinulak pa loob yung pader ng hotel, medyo nag-crack dahil sa sobrang lakas. Hangin lang yun, sobrang lakas ng hangin, nag-crack yung pader ng kwarto natin dito. Kaya ito yung sitwasyon, patuloy na bumabayo yung hangin, walang senyales na humuhupa siya o lumalayo dito sa aming direksyon. Masyadong malakas at ang isang delikado dito yung nagliliparan, yung fire extinguisher nga tinutulak
tinutulak siya ng hangin. Na bumagsak na siya, tinutulak siya dahan-dahan. So, ganong kalakas at kababa yung hangin na bumabayo dito. So, bumabayo na naman itong hangin na ito. At kanina pa ito, yung malakas hangin mula 3 a.m. pero ito parang ipo-ipo na ito. Siguro mga 50 minuto na ang nakakalipas ng magsimula.